sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid, hinihingi ng tawag ng kabanalan na suriin muna natin ang ating mga sarili bago tayo makitungo sa ibang tao. Sa ating kasalukuyang pamumuhay, kung saan tila sanay na tayong punahin ang lahat ng ating nakikita at naririnig, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpigil at pagnilayan kung paano tayo dinadala ng ating kapabayaan patungo sa ating pansariling kasiraan. Ialay natin ang ating mga sarili sa misang ito at hilingin sa ating Poong Hesus Nazareno ang isang mapagpatawad at mapayapang sarili na siyang maging pagkakakilanlan natin bilang kanyang mga tunay na alagad. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama,
kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Ang bunga ng punong kahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi makakapagsalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong, totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi,
ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sidro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, magpapakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yaman alam ninyo ang di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro.
Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman yung katabi mo ng magandang. Yan. Sundutin mo na rin, sabihin mo, gising ka ba? Ayan. Medyo mga napipikit na tayo no po. So, konting gising moment lang po. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Isang araw, mayroong isang elepante ang naliligo sa ilog. Ano po ang naliligo sa ilog? Ayun, nakinig. Very good. Matapos maligo ng elepante, ito ay naglakad pauwi. Sa kanyang daan, pauwi, mula sa kalayuan, mayroon siyang natanaw na mga grupo ng baboy na nagtatampisaw sa putikan. Ano po ang natanaw ng elepante? Anong ginagawa ng mga baboy? Ayun, very good. Gising pa. Nagyabang ang isang baboy sa kanyang mga kasamahan at sinabi, "Tatakutin ko yung elepanteng yan. Panoorin niyo ako. Tignan ninyo ako kung paano ko takutin ang elepante." Umahon ang mayabang na baboy at unti-unting lumapit sa elepante. Mula sa putikan, pinanood ng mga kasamahang baboy kung ano ang gagawin ng mayabang na baboy sa elepante. Habang papalapit, ang mayabang na baboy, dahan-dahan namang gumigilid ang elepante sa kalsada. Halos mamilipit ito para lang wag mapalapit sa mayabang na baboy. Namangha ang mga kasamahang baboy sapagkat tila natakot ang elepante sa mayabang na baboy.
Hindi alam ng elepante, siya ay pinapanood ng isang unggoy habang ito ay nasa puno. Sino po ang nanunood? Nasaan ang unggoy? Ayon, gising. Very good, no? Nang makalagpas ang elepante sa mayabang na baboy, bumaba ang unggoy. Lumapit ito sa elepante at nagtanong, "Ang laki-laki mo, bakit natakot ka sa isang baboy? Ikaw pa yung gumilid, ikaw pa yung tumabi, ikaw pa yung nagmaliit." Sumagot ang elepante, "Hindi ako takot sa baboy na iyon. Sa totoo lang, pwede ko siyang hinampas ng ilong ko. Pero dahil siya ay maputik, kapag ginawa ko yon, mapuputikan din ako. Kaya ako na ang tumabi. Ako na ang umiwas. Dahil ayokong marumihan." Mga kapatid, sadyang may mga taong dapat tayong iwasan. Hindi lahat nilalabanan at hindi lahat pinapatulan. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa para sa linggong ito. Ang kilalanin ang taong dapat iniiwasan at hindi pinapatulan. Sa ating unang pagbasa, tinuturuan tayo ni Propeta Sirach kung paano makikilala ang isang tao. O bago ka muna umiwas, bago ka muna lumayo sa tao, kailangan kilalanin muna natin kung sino ang ating iiwasan at hindi papatulan. Sinabi ko po, tao. Ibig sabihin, kasama tayo. Hindi lang ibang tao. Ay, maliban na lang kung hindi tao ang turing mo sa sarili mo. Ganito daw, kinikilala ang isang tao. Sabi ni Propeta Sirach, para makilala ang isang tao, para daw itong pagbibistay. Alam niyo po ba yung pagbibistay? Alam niyo po ba yung sa construction, kapag gumagawa ng bahay, mayroong parang rectangle na frame o kahoy na ginagawa yung karpintero, tapos lalagyan ng screen. Kita niyo ba yon? 'Di ba? Tapos ilalagay doon yung buhangin. Ililiglig o iuuga para mahiwalay ang buhangin sa bato. Sinasala, inuuga. Para daw ganito ang pagkilala sa tao. Kailangan mong ugain ang isang relasyon. Para makilala mo ang isa't isa, kailangan inuuga, sinishake. Dahil doon, lalabas ang magaspang. Ganito daw, lumalabas ang gaspang ng isang tao kapag nauga o kapag sinubok. Para din daw isang palayok, sabi pa ni Propeta Sirach, ang palayok para din pagkilala sa tao. Sa hurno nasusubok ang tibay ng palayok. Ano yung hurno? Yun yung apoy, yung lutuan ng palayok. Kapag nabiyak, hindi matibay ang palayok. Parang tao, kapag dumadating ang matinding pagsubok, kapag nasira, hindi matibay ang tao. Ganito
nakikilala ang tunay na ugali ng isang tao kapag humaharap o nalalagay sa pagsubok. Di ba? Ang isang kaibigan, makikilala mo kapag kayo ay sinubok. Hindi lang puro happy-happy. Pero kapag mayroon ng problema, dyan mo siya makikilala. Ang iyong asawa, hindi ba? Nakikilala mo kapag sinubok kayo. Hindi lang lagi sweet-sweet. Pag wala ng pera, kapag meron ng problema, dyan na nakikilala. Samantala, sa ating ebanghelyo, makatalinhaga naman ang ipinapakita ni Jesus. At dito, sinasabi sa atin kung sino ang mga taong dapat nating iwasan. Tatlo ang pinapakita sa atin na taong dapat nating iwasan. Una, isang bulag na umaakay sa isa pang bulag. Ganito raw ang iiwasan natin. Malinaw na kung ikaw ay isang bulag, hindi ka magpapaakay sa isang bulag sapagkat parehas kayong mahuhulog. Ang hahanapin mo at ang kailangan mo ay ang isang taong nakakakita. Wala itong pinagkaiba sa taong walang alam pero nagtuturo. Makikinig ka ba sa taong walang alam pero tinuturuan ka? Ba, syempre hindi. Magpapagamot ka ba sa isang manggagamot na hindi naman nakapasa ng board exam, na hindi naman lisensyadong doktor? Di ba hindi? Parang ganito yon. Iiwasan mo ang isang bulag na umaakay sa isa pang bulag. Pangalawa, sabi sa atin, ang taong iiwasan, yung pumupuna ng puwing ng iba, gayong sariling tahilan hindi nakikita. Ano ba yung tahilan? Ito yung isang malaking kahoy na nakabara sa mata. Parang ganun, yung taong mayroong bara sa mata, pero pinupuna ang puwing ng iba. Ito yung taong puna ng puna, pero kahit sarili, maraming kapuna-puna. Pintas ng pintas, pero sarili, maraming kapintasan. Ang ganitong klase ng tao, hindi lang iiwasan, kundi dapat hindi pinapatulan. At pangatlo, ang sabi, ang taong iiwasan ay ang may bungang masama. Kapag sinabing bunga, dapat ito ay maganda, hindi pangit. Kung makinis, dapat makinis ang bunga, hindi magaspang. O kung matamis, dapat matamis, hindi maasim. Maayos na bunga at hindi bulok na bunga. Wala naman sigurong taong nagkagusto sa bulok. Sino sa inyo ang bibili ng bulok na prutas? Hindi ba wala? Dahil ang pinipili mo at ang gugustuhin mo, yung maganda at mabuting bunga. Kaya't sa pagpili, tingnan kung mabuti at maganda ang bunga. Kung bulok, masama at pangit ang naging bunga, iwasan na at layuan. Mga kapatid, sadyang sa mundo, may mga
masasamang tao. At maaring kasama na rin tayo. Kaya dapat maging matalas sa pagkilala sa sarili at sa ibang tao para alam mo kung ano at sino ang iiwasan. Ano at sino ang lalayuan at hindi papatulan. Dahil kung hindi, pwede kang mahawa. At ang masakit, pwede kang mapasama at pwede kang masira. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa aming bawat kapatid na tulad namin kailangan din ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog at aming sasambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pare at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ng bawat lingkod bayan, ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa paglago ng bawat ng kanilang nasusakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawa tulungan ng mga doktor, nurse at mga social workers ang mga kapatid nating may sakit, may karanasan at may matatanda at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan sa aming kapwa. Sa halip, makapamuhay nawa kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng inyong anak na si Jesus ay makapasok nawa sa ating kaharian ng naming yumao, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan na siyang handog mo sa mundo noong isinilang si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat iaalay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin na magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat na parito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, adiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.